Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino ang nahuhumaling sa sugal kahit paulit-ulit silang natatalo? Bakit tila mas malakas ang hatak ng sabong, tong-its at weteng kaysa sa pag-iipon? Marahil iniisip mong kaya mong kontrolin ito, pero paano kung hindi pala ganon kadali? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat ng adiksyon sa sugal, kung paano ito umuusbong, ang mga uri ng sugal na madalas kinahuhumalingan ng mga Pilipino, paano ito maiiwasan, at higit sa lahat ang mahalagang aral na dapat nating tandaan. Bakit nalululong ang tao sa sugal? Maraming dahilan kung bakit nalululong ang mga Pilipino sa pagsusugal. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ka nalululong sa pagsusugal. Una, pag-asa ng mabilis na pagyaman. Maraming Pilipino ang nangangarap ng mas magandang buhay. Dahil dito, ang sugal ay nagmumukhang shortcut para umasenso. Sa isang iglap, maaaring dumoble o tumriple ang perang ipupusta. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan, mas mataas ang tsansang matalo kaysa manalo. Pangalawa, adrenaline at saya. Kapag tumaya ka at hinihintay mo ang resulta, may kakaibang kilig at excitement. Ito ang tinatawag na adrenaline rush. Sa bawat panalo, dumadaloy ang dopamine sa utak, kaya pakiramdam mo'y nasa rurok ka ng kaligayahan. Kaya kahit maliit lang ang panalo, nagmumukha itong malaking bagay. At ito ang dahilan kung bakit gusto mong ulit-ulitin. Pangatlo, panandali ang takas sa problema. Maraming tao ang nagsusugal upang makatakas sa problema, pera, pamilya, trabaho o personal na issue. Ang sugal ay nagiging kanlungan para pansamantalang makalimutan ang bigat ng buhay. Ngunit matapos ang paglalaro, nagre-resulta ito sa mas malaking problemang kakaharapin. Pang-apat, paniniwala sa malas at swerte. Likas sa kulturang Pilipino ang paniniwala sa kapalaran. Napaka-swertehin ako ngayon, ang madalas na sinasabi ng mga nagsusugal. Ngunit ang swerte ay hindi maaasahan bilang sandigan sa buhay. Kapag paulit-ulit na umaasa sa ganitong pananaw, mas madali kang mahulog sa adiksyon. Panglima, impluwensya ng kapaligiran. Kung lahat ng kaibigan mo ay nagsusugal, malaki ang tsansang mahihikayat ka rin. Ang barkadahan, pamilya o mismong komunidad ay may malaking impluwensya. Sa mga baryo, normal na makakita ng tong-its, pusoy o sabong. Kaya nagiging bahagi ng kultura hanggang hindi na napapansin na nagiging bisyo na pala. Mga uri ng sugal na kinahuhumalingan ng mga Pilipino. Una, sabong o cockfighting. Isa sa pinakalumang anyo ng sugal sa bansa. Maraming Pilipino ang tumataya sa manok, umaasang kikita sa bawat laban. Ngunit madalas, mas malaki ang nawala kaysa sa nakuha. Pangalawa, huweteng at loto. Karaniwan sa mga probinsya ang huweteng at sa buong bansa naman sikat ang loto. Parehong laro ng numero na umaasa sa tsamba. Minsan, nagiging dahilan ito para ang tao ay mag-invest ng malaking halaga sa walang kasiguraduhan. Pangatlo, tong-its, pusoy at baraha. Simpleng larong pambarkada na nagiging pustahan. Maraming kabataan ang natututo nito sa murang edad at habang tumatagal, nagiging regular na bisyo. Pang-apat, bingo. Madalas sa fiesta, barangay events at kahit online, sikat ang bingo. Para sa ilan, libangan lang. Pero sa iba, ito'y nagiging dahilan ng pagkalulong at pagkahilig sa sugal na nagiging dahilan para mawalan ka ng pera. Panglima, online gambling at e-sabong. Sa modernong panahon, laganap na ang online betting, casino apps at e-sabong. Dahil madali itong ma-access sa cellphone, mas marami ang nalululong. Kahit na hindi ka lumabas ng bahay, maaari kang matalo ng malaki. Pang-anim, sports betting. Pusta sa basketball, boxing at iba pang laro. Lalo na sa PBA at NBA, maraming Pilipino ang nahuhumaling dito. Isama na din natin ang ending, yung tipong kahit ayaw mong tumaya, ay pipilitin ka para lang mapuno ang slots. Paano nga ba nagsisimula ang adiksyon? Ang adiksyon sa sugal ay parang maliliit na sugat na unti-unting lumalaki. Minsan nagsisimula ito sa maliit na halaga, 5 piso, 10 piso. Pero sa bawat panalo, tumataas ang kumpiyansa. Kaya ang madalas nating naiisip ay, kung nanalo ako ng 50,000,
baka kaya kong gawing 500,000. At doon na nagsisimula ang tuloy-tuloy na cycle. Habang natatalo, iniisip ng sugarol na bawiin ang nawala. Ngunit nagreresulta lamang ito sa mas malaking pagkatalo. Hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili. Ang masamang epekto ng pagsusugal. Una, pagkawala ng pera at ari-arian. Unti-unting nauubos ang ipon, mabilis na nauubos ang sweldo, at minsan pati mga gamit sa bahay ay naisasangla na. Pangalawa, sira ang relasyon. Nagiging sanhi ng away, hiwalayan, at pagkawala ng tiwala sa pamilya. Pangatlo, nasayang ang oportunidad. Imbes na ipang-invest sa negosyo o edukasyon, nauuwi ang pera sa sugal. Pang-apat, stress at kalungkutan. Kapag natalo, doble ang bigat ng problema. Nagiging sanhi pa ng depresyon at minsan, krimen. At pang-lima, pagkakautang. Karaniwang dulot ng adiksyon. Marami ang nauuwi sa loan at pagkabaon sa utang na kahit may mataas na interes ay sige pa rin. At may mga pagkakataon na ang nangungutang ay sasabihin lang na pangbili ng pagkain o di kaya naman ay pambayad ng bills, yun pala ay ipang susugal lang. Paano nga ba maiiwasan ang pagkalulong sa sugal? Una, kilalanin ang sarili. Aminin kung may kahinaan sa sugal. Ang unang hakbang ay tanggapin na ito'y delikado. Pangalawa, magkaroon ng higit na layunin sa buhay. Kung may malinaw kang pangarap para sa pamilya, sa negosyo o sa sarili, mas madali mong iwasan ang tukso ng sugal. Pangatlo, magkaroon ng disiplina sa pera. Magtabi ng ipon at iwasang dalhin ang sobrang pera sa mga lugar na may sugal. Pang-apat, hanapin ang totoong libangan. Imbes na sugal, humanap ng sports, hobby o bagong skill na makakapagbigay ng saya. Pang-lima, lumayo sa tukso. Kung alam mong may sabungan o tungit sa kanto, umiwas ka. Mahirap labanan ang tukso kung nasa tabi-tabi lang ito. At pang-anim, humingi ng suporta. Kung nararamdaman mong nahihirapan ka, humingi ng tulong sa pamilya at kaibigan. Ang sugal ay parang apoy, maliit sa simula, ngunit kapag hindi na kontrol, kayang lamunin ang lahat ng iyong pinaghirapan. Hindi ito ang sagot sa problema. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa swerte kundi sa sipag, tiyaga at disiplina. Maaari kang umasa sa swerte minsan, pero kung ang buong buhay mo ay nakataya dito, siguradong mauuwi ito sa pagkatalo. Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.